JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rudy. Walang eksaktong taon. La Carlota, probinsya ng Negros Occidental. Malamig ang simoy ng hangin sa lugar nila Rudy. 11:00 na ng gabi. Ngunit gising pa si Rudy. Sa labas ng tahanan, nakaparada ang 10-wheeler truck na punong-puno ng mga bagong tabas na tubo. Ang amoy ng matamis at medyo maasim na katas ng tubo, humahalo sa amoy ng tuyong lupa at hamog. Si Rudy, isang ama na kilala sa kasipagan, sa pagmamaneho ng truck binubuhay ang pamilya. Mahirap ang trabaho, lalo na't bawal ang mga dambuhalang truck ng tubo sa mga pangunahing pambansang lansangan ng Negros kapag araw. Upang maiwasan ang huli at hindi maging sagabal sa mga pribadong kotse at bus, pinipili ni Rudy ang bumiyahe sa patay na oras, hating gabi o hindi kaya naman 3:00 ng madaling araw. Habang nag-aayos si Rudy ng mga gamit sa loob ng truck, narinig nito ang lagutok ng sapatos sa may sementong daan. Lumingon siya. Nakita ang matalik na kaibigan na si Boyet. "O Boyet, bakit gising ka ba? Malalim na ang gabi ah." Lumapit si Boyet. Sumandal sa pintuan ng truck. Seryoso ang muka. Lumapit si Boyet. Sumandal sa pintuan ng truck. Seryoso ang mukha nito. Si Boyet ay anak ng isang tanyag at magaling na tradisyonal na manggagamot sa lugar. Kilala ang ama nito, hindi lang sa pagpapagaling ng sakit ng katawan, kundi pati na rin ang pangontra sa mga bagay na hindi nakikita. "Pinuntahan talaga kita, Rudy. Alam kong babiyahe ka na naman papunta sa sentral sa La Carlota." Kinuha ni Boyet ang isang bagay mula sa bulsa. Isang kwintas na may palawit na lumang pangil ng kalabaw. Ibinalot ng kulay pulang sinulid na may maliliit na tanso sa paligid. "O ito, isuot mo yan ha." Kumunot ang noo ni Rudy. Nagtataka sa binibigay ng kaibigan. "Ano yan pre? Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga anting-anting eh." "Wag nang matigas ang ulo pare. Para naman sa'yo yan eh. Galing yan kay tatay. Pangil ng kalabaw. Ginawang kwintas ni itay para suotin mo daw dahil alam niyang delikado ang trabaho mo. Lalo na kapag inabot ka ng dilim sa daan ha." "Maraming salamat pare pero kaya ko naman ang sarili ko eh. Sanay ako sa puyatan at saka kabisado ko naman ang daanan." Hindi ngumiti si Boyet. Mas lalo pang naging seryoso ang boses nito. "Hindi lang puyat ang kalaban mo pare. Dadaan ka sa lumang kalsada ng La Carlota. Alam mo ba kung anong meron dun? Pinamumugaran ng kababalagan, pati ligaw na kaluluwa. Marami ng driver yung naaksidente sa lugar. May mga nagpapakitang nilalang at spirito. Nalilito yung mga bumabiyahe dun hanggang sa mahuhulog na lang sa bangin o hindi kaya babangga sa puno. Kahit kinakatakutan ng maraming driver ang lumang kalsada, wala nang ibang mas mabilis na daanan papunta sa sentral. Kaya napipilitan silang dumaan dun. Maraming sumubok na umiwas pero mas mahaba yung biyahe. Mas malaki ang gasto sa krudo." Natahimik si Rudy. Narinig niya na ang kwento tungkol sa mariit o ang engkantado na naroon sa lugar. Sinasabing dahil doon, nawawala ang direksyon ng mga sasakyan. Ang habak na yan, tradisyonal na proteksyon laban sa mga negatibong espiritu. At hindi lang yan, pinapatalas din yung pandaman ng driver, pinapalinaw ang paningin. Parang may liwanag na gagabay sa'yo. Isuot mo na lang. Wala namang mawawala sa'yo eh. Tinanggap ni Rudy ang kwintas. Mabigat at malamig sa palad. "O sige, susubukan kong suotin pare para mapanatag yung loob mo."
Mabuti naman pero tatandaan mo Rudy huwag mong kalimutan na kargahan ng dasal yung kwintas bago ka humawak sa manibela. At kapag nakabalik ka na dito sa atin, puntahan mo lang si tatay sa bahay. Kailangan niyang kargahan uli ng dasal yan para hindi mawala ang bisa. O sige Boyet, gagawin ko. Maraming salamat sa inyo ni Mang Oscar. Tapat na nagpasalamat si Rudy habang isinusuot ang kwintas sa leeg. Agad naramdaman ang kakaibang init na dumadaloy sa dibdib niya. 12:00 ng hating gabi, umugong ang makina ng dambuhalang truck. Umusok ang tambutsyo nito. Hudyat, nahanda na itong tahakin ang mahabang daan patungo sa La Carlota. Mag-isa si Rudy sa loob ng malawak na unahan ng truck. Ang tanging liwanag ay mula sa dashboard at ang dalawang malalaking ilaw sa unahan na bumubutas sa kadiliman ng gabi. Bago tapakan ang silinyador, hinawakan muna ni Rudy ang pangil ng kalabaw na nakasabit sa leeg. Pumikit siya at nagdasal. Amang Maylika, patnubayan mo ang aking biyahe. Ilayo sa anumang disgrasya at masamang espiritu. Protektahan mo ang aking pamilya na may iwan dito. Kumambyo na si Rudy. Unti-unting gumalaw ang truck. Pasan ang toneladang mga tubo. Iniwan ang tahimik na barangay. Sa unang 1 oras ng biyahe, maayos ang lahat. Ang daan ay patag ngunit madilim. Napapaligiran ng malalawak na taniman ng tubo, kaliwat kanan. Ang mga dahon ng tubo ay sumasayaw sa iip ng hangin na sa dilim, parang mga anino ng mga taong nagtatawanan. Nilakasan ni Rudy ang radyo. Iniiwasan ang antok. Isang lumang kanta ang tumugtog. Nagbigay ng kaunting sigla sa tahimik na gabi. Habang tumatagal, napansin ni Rudy ang kakaibang talas ng kanyang paningin. Karaniwan sa ganitong oras, nagsisimula ng humapdi ang mga mata dahil sa puyat at pagod. Ngunit ngayon, malinaw niyang nakikita ang bawat lubak sa daanan, kahit ang mga bahagi na hindi masyadong naaabot ng ilaw ng truck. Totoo nga ang sinabi ni Boyet. Iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang mas malinaw ang mata ko kahit madilim. Kakaiba din ang nararamdaman. Mas magaan ang katawan ko. Mas matalas ang pandama. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko merong ibang enerhiyang dumadaloy sa akin. Ngunit habang papalapit siya sa hangganan ng La Carlota, biglang namatay ang radyo. Nagkaroon ng static. Pinihit ni Rudy ang radyo, pero walang ibang tunog kung hindi ang masakit sa tenga na static. Hanggang sa biglang tumahimik ang paligid, kahit ang ugong ng makina ng truck ay parabang lumayo. Tila binalot ng makapal na bulak ang sariling mga tenga. Pumasok na ang truck sa lumang kalsada na kilalang mariit. Dito, ang mga puno ng akasya sa tabi ng daanan, naglalakihan at ang mga sanga nito nagtatagpo sa itaas na tila bumubuo ng isang madilim na kuweba. Walang kahit isang ilaw ang kalsada. Ang tanging gabay ay ang ilaw ng truck. Biglang bumaba ang temperatura sa loob ng sasakyan. Ramdam ni Rudy ang lamig na dumaan sa kanyang batok. Isang uri ng lamig na nagpapatayo ng mga balahibo. Malamig ang hamog pero karaniwan naman to tuwing madaling araw Pilit niyang kinukumbinse ang sarili. Pero alam niya, hindi ordinaryo ang lamig. Sa bandang unahan, napansin nito na nagsisimulang kumapal ang hamog. Hindi ito manipis na hamog ng madaling araw. Ito ay tila maputi, malapot na usok, na wari gumagapang mula sa gilid ng mga taniman ng tubo. Sa loob ng ilang sandali, halos walang makita
Ang malakas na ilaw ng truck ay para bang kinain ng usok. Anak ng, bakit biglang kumapal ng ganito? Hindi ito normal ah. Tinapakan ni Rudy ng bahagya ang preno para bumagal ang takbo. Ang dalang toneladang tubo nagbigay ng mabigat na tunog. Habang dahan-dahang umaabante ang truck, may nakita si Rudy sa gitna ng daan. Figura ng tao. Teka sandali lang. Parang may tao sa unahan. Anong gagawin niya ng ganitong oras ng gabi? Baliw yata to eh. Dahil sa kwintas na ibinigay ni Boyet, naging matalas din ang paningin nito sa kabila ng hamog. Nakita ni Rudy ang isang matandang babae, nakasuot ng punit-punit na damit. Nakatalikod sa kanya, may bitbit na lumang basket. Napaisip si Rudy at napatanong sa sarili. Bakit may matandang naglalakad dito sa gitna ng dilim? Bumusina si Rudy. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa madilim na kalsada. Ngunit hindi gumalaw ang matanda. Hindi man lang ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa napakabagal na paglalakad sa mismong gitna ng daan. Hoy Ale! Tumabi ka! Delikado! Wika ni Rudy habang mabilis na inilabas ang ulo sa bintana ng dinadalang truck. Kumuway pa siya ng paulit-ulit upang makuha ang atensyon ng matandang babae. Ale, umalis po kayo dyan! Dahil natatakot siyang masagasaan ito, pinit ni Rudy ang manibela sa kaliwa upang iwasan ang matanda. Ngunit sa pagpihit, biglang nawala ang matanda sa gitna ng daan. Nawala na parang bula. Teka, nasa na yun? Kaba ang naramdaman ni Rudy. Tinignan niya ang salamin sa gilid, pero walang tao. Pagbalik niya ng tingin sa harapan, nagulat siya. Ang daan na akalang tuwid, biglang naging matarik na kurba. At sa dulo nito, isang malaking puno ng akasya. Kung hindi agad nakabig pabalik, sasalpok ang truck at mauhulog si Rudy sa malalim na bangin. Diyos ko, ano ba to? Buong puwersang pinit ni Rudy ang manibela pabalik sa kanan. Itinapak ang kanang paa sa preno. Gumitgit ang mga gulong ng truck sa semento. Ang ingay na nagkikiskisang bakal at goma ay pumuno sa gabi. Ang truck ay gumewang. Ang mga tubo sa likod ay lumikha ng nakakatulig na kalampag na tila bibigay na ang mga tali. Sa huling sandali huminto ang truck. Ilang pulgada na lang ang layo sa unahan. Naroon ang dambuhalang puno ng akasya. Hingal na hingal si Rudy. Humahagibis sa bilis ng takbo ng puso. Ang mga kamay sa manibela ay nanginginig. Basang-basa ng pawis. Grabe, muntik na yun ah. Wika ni Rudy habang hinahabol ang hininga. Habang nakatigil ang truck, naramdaman ni Rudy ang biglang pag-init ng sariling dibdib. Ang pangil ng kalabaw ay tila nagbabaga pero hindi ito nakakapaso. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Biglang nawala ang panginginig na mga kamay. Salamat. Salamat sa dasal at proteksyon. Pero hindi pa tapos ang gabi. Sa labas ng bintana ng truck, may narinig na boses si Rudy. Bulong, pero malinaw. Rudy, tulungan mo kami. Lumingon siya sa kaliwa. Sa labas ng bintana sa gilid ng taniman ng tubo, may mga anino. Hindi lang isa. Napakadami. Ang mga mukha nila ay hindi maaninag. Ngunit ang mga mata, nagniningning na parang apoy ng kandila. Pula ang mga mata. Nakatitig ng diretso sa kanya. Sino kayo? Sino kayo? Umalis kayo dito! Ang mga nilalang,
Nagsimulang lumapit sa truck. Ang galaw nito ay kakaiba. Animoy lumulutang at mabilis. Naramdaman ni Rudy na nanginginig ang buong truck. Hindi dahil sa makina, kundi dahil may mga bagay na sumasampa sa likuran. Ang tunog ng mga tubo sa likod, parang may mga taong nagtataktak, naghahanap ng paraan upang makapasok. Rudy, buksan mo ang pinto. Malamig sa labas. Ang boses na naririnig ay parang boses ng kanyang asawa. Pagkatapos, naging boses ng kanyang anak. Hindi kayo ang pamilya ko. Mga demonyo kayo. Mga demonyo kayo! Naalala niya ang bilin ni Boyet. Kargahan ng dasalang kwintas. Hinawakan ng maigpit ni Rudy ang hawak na pangil gamit ang kanang kamay at ang kaliwa naman ay nasa manibela. Ipinikit ang mga mata. Nagsimulang magdasal ng malakas. Buong taimtim. Diyos ko, iligtas mo ko sa mga masamang espiritu. Ang kapangyarihan mo ang aking kalasag. Habang nagdadasal si Rudy, ang kwintas ay lalong uminit. Isang kakaibang liwanag ang tila sumiklab mula sa pangil ng kalabaw. Sa paningin ni Rudy, ang makapal na hamog sa labas ay biglang nahawi. Ang mga mapupulang mata at mga anino na nakapaligid sa kanyang truck. Sumisigaw ng tunog na tila ba galing sa impyerno. Nang imulat ni Rudy ang mga mata, nakita ang totoong anyo ng daanan. Ang akala nitong puno ng akasya na muntik niya nang banggain, wala na roon. Ang totoong daan ay nasa kanan, at kung magpapatuloy siya sa tuwid na direksyon ay pinakita ng matanda, mauhulog siya sa isang napakalalim na bangin na may matutulis na bato sa ilalim. Talagang nililito ko ng mga dyablo. Muntik na ako mamatay. Dahil sa talas ng paningin na ibinigay ng habak, nakita niya ang ligtas sa kalsada. Agad tinapakan ang silinyador. Umatungal ang makina ng truck. Ang mga nilalang na nakakapit sa likod, dahan-dahang nahulog habang bumibilis ang takbo ng sasakyan pabalik sa kadiliman ng taniman ng tubo. Hindi na binawasan ni Rudy ang bilis ng takbo ng truck hanggang sa makita niya ang mga unang ilaw ng lunsod ng La Carlota. Nang matanaw ang naglalakihang tsimeneya at ang maliwanag na compound ng sentral, doon lamang ito nakahinga ng maluwag. Pumasok siya sa gate ng planta. Ang mga gwardya at ilang kapwa driver, abala sa pagtitimbang at pagbaba ng mga tubo. Normal ang lahat ng ito. Walang hamog, walang mga anino, walang nakakatakot na boses. Ipinarking ni Rudy ang truck sa gilid para magpalamig ng makina at magintay ng kanyang turnong magdiskarga. Patay na ang makina, pero ang puso niya ay mabilis pa rin ang tibok. Binuksan ang pintuan ng truck at bumaba. Nanginginig pa rin ang mga binti at tila nawala ng lakas dahil sa matinding takot at tensyon na bumalot sa kanya. Umupo ito sa isang sementadong baitang sa gilid ng daan. Saka kumuha ng sigarilyo. Sinindihan upang kahit papano maibsan ang kaba sa dibdib. Nakita ng kapwa driver ang mukha ni Rudy, kaya kinumusta niya ito. O Rudy, parang nakakita ka ng multo. Tinignan siya ni Rudy habang basang-basa pa rin ng pawis ang muka. Kaloy, dumaan ka ba sa lumang kalsada kanina? Umiling si Kaloy, sabay higop ng kape. Naku, hindi ako dadaan doon kapag ganitong oras. Alam mo namang maritang daanang yun eh. Nitong nakaraang linggo lang, may isang truck din ng tubo nahulog sa bangin, patay yung driver. Sabi ng mga nakaligtas na helper, may matanda daw silang iniwasan. Kinilabutan si Rudy sa narinig. Kung wala ang proteksyon ni Boyet, marahil isa na rin siya sa mga balita kinabukasan.
Salamat na lang talaga. Kung hindi dahil dito, baka hindi ako nakaligtas ah. Ano ba yung hawak mo? Wala to. Protection lang. Mabuti yan. Sa trabaho nating to, hindi lang basta kasanayan ng pagmamaneho ang kailangan. Kailangan din natin ng gabay at proteksyon, lalo na sa mga daang hindi natin alam kung ano nagtatago sa dilim. Matapos maibaba ang lahat ng tubo, madaling araw nang nakabalik si Rudy sa kanilang lugar. Maliwanag na ang sikat ng araw at ang paligid na puno na ng masasayang huni ng mga ibon na tila sumasalubong sa panibagong umaga. Ang takot na nagdaang gabi ay tila isang masamang panaginip na lamang. Ngunit ang bigat at ang init ng habak sa dibdib nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat. Imbis na umuwi muna sa bahay para matulog, dinala ni Rudy ang truck sa harap ng bahay ng ama ni Boyet, si Tatay Roming. Pagbaba ni Rudy ng truck, nakita nito si Boyet na nagwawalis sa bakuran. Nang makita si Rudy, agad na naglaho ang pagkabahala sa mukha nito. Napalitan ng ginhawa at saya. Rudy, salamat sa Diyos. Nakabalik ka ng ligtas. Boyet, totoo ang lahat ng sinabi mo. Kung wala tong binigay mo sa akin, baka nahulog na ako sa bangin. Lumabas mula sa pintuan ng tahanan ang isang matandang lalaki. Puti ang buhok, ngunit matikas ang tindig. Ito si Tatay Roming, ang manggagamot. May hawak na maliwanag na langis na may mga ugat ng halaman sa loob. Pumasok ka, Rodi. Alam kong mabigat ang pinagdaanan mo kagabi. Nararamdaman ko yung enerhiya mo. Sumunod si Rudy sa loob ng sala. Umupo. Hinubad ang kwintas at saka inilapag sa lamesa ang kahoy. Napansin ni Rudy ang pangil ng kalabaw na dati ay maputi at makintab. Meron ng maliit na itim na lamat sa gitna. Tatay Roming, bakit may lamat to? Tinignan ni Tatay Roming ang kwintas sa tinawakan. Sinalo ang malakas sa sumpa at panlilinlang. Lahat ng nakalaban mo kagabi, ito ang sumalo. Kung hindi dahil sa pagdarasal mo at sa lakas ng habak na ito, malamang nakuha ka na ng mga espiritu, nilalang at elemento. Nagsimula mag-usal ng dasalang matanda. Hindi pamilyar kay Rudy. Ang hangin sa loob ng sala ay tila uminit at ang lamat sa pangil ng kalabaw dahan-dahang naghilom na tila ba buhay na bagay. Matapos ang ilang minuto, nagmulat ng mata si Tatay Roming. Pinunasan ang kwintas at saka ibinalik kay Rudy. O ito, kargado na uli ng dasal at proteksyon. Pero tandaan mo, Rudy, ang habak ay kasangkapan lamang. Ang tunay na lakas nito, nagmumula sa iyong malinis na intensyon at pananampalataya sa taas. Huwag mong kakalimutan magdasal bago bumiyahe. Opo, Tatay Roming. Hindi ko kakalimutan. Maraming salamat po sa inyo. Lumapit si Boyet. Tinapik ang balikat ng kaibigan. O paano pare? Matulog ka na muna, magpahinga ka na maayos para makabawi ang katawan mo. Parang magdamag kang gising eh. Halata sa mukha mo yung pagod oh. May biyahe ka ba mamayang gabi? O balak mo magpahinga ng isang araw? Tinan mo yung itsura mo oh. Meron pare. Hindi ako pwedeng lumiban eh. Kailangan magtrabaho para sa pamilya. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Buo na ang paniniwala ko. Alam kong meron akong proteksyon. Kaya hindi na ako magpapapekto sa mga espiritu na yan. Magmula noon, naging regular na ang biyahe ni Rudy sa hating gabi. Sa bawat pagdaan sa mariit na kalsada, kahit gaano pa kakapal ang hamog, o kahit may marinig pa itong mga kakaibang bulong, nananatiling malinaw ang kanyang paningin, hindi natitinag sa panggagambala ng nilalang.
espiritu, maging ng elemento. Ito ay dahil sa kanyang paniniwala at sa lakas ng kanyang kwintas na kung tawagin ay pangil ng kalabaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Budong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Isinilang at lumaki si Budong sa isang bayan sa probinsya ng Capiz. Ang pangunahing pangkabuhayan ay pagsasaka, pagtatanim ng mais at pag-uuling. Sa murang edad, natutong magtrabaho ang binata dahil kapos sa pera. Bagaman may trabaho ang mga magulang, hindi sumasapat ang kita ng mga ito para tustusan ang pangangailangan ng pamilya. 4 silang magkakapatid. Pangalawang anak si Budong. Ang panganay na babae ay nag-asawa na at bumukod. Kaya bilang nag-iisang lalaki, si Budong ang naging katuwang ng mga magulang sa paghahanap buhay. Madalas nakikidayo ng gapa sa ibang baryo. O hindi naman kaya, nagbibilad ng palay para sa ibang tao. Hindi na nagtapos ng pag-aaral ang binata dahil na rin sa hirap ng buhay. Nakontento na itong nakaapak ng sekundarya. Nang mga panong ito, nasa edad 16 si Budong. Normal na binata na may kakaibang pangarap sa buhay. Habang ang ibang kabataan ay nangangarap maging pulis, doktor, guro, at iba pang mataas na propesyon, si Budong ay sadyang naiiba. Nais nito na maging manggagamot. Madalas itong kasama ang pinsang si Miyong sa tuwing matatapos ang kanilang trabaho. Kahit pagod na pagod, nagpupunta ang mga ito sa bahay ng isang matandang albularyo na nagngangalang Tatang Benhur. O buti naman nandito na kayong dalawa. Miyong, ihanda mo na ang kubo. Mamaya lang, may darating tayong pasyente. At ikaw naman Budong, magsimula ka na magpausok. Sa ganon, maimbitahan natin ang mabubuting engkanto. Wika ng matanda. Ang dalawang binata ang naging katuwang nito sa panggagamot. Mag-isa sa buhay. Walang mga anak at asawa si Mang Berhur. Sa madaling salita, matandang binata. Itinuon nito ang buhay at panahon sa pag-aaral ng tradisyonal na panggagamot. Maging ang espiritual na pamamaraan ay pinag-aralan, nagawang matutunan, pero hindi ganon kadali ang pinagdaanan ng matanda. Madalas itong ikinikwento sa dalawang binata ang hirap na naranasan bago tuluyan na kilalanin bilang isang mahusay na manggagamot. Maraming tao ang nakakakilala sa matanda, hindi lang sa kanilang bayan, kundi sa mga karatig lugar at probinsya. Kahit sa Bihing Luzon, narinig ang sikat na pangalang Tatang Benhur. Tuwing hapon nang gagamot ang matanda dahil naniniwala ito, mas malakas ang presensya ng kanyang mga gabay. Habang nag-aantay sa pagdating ng mga pasyente, nakikipagkwentuhan ito kina Budong. Madalas isinasalaysay ni Tatang Benhur ang nakaraan at kung paano siya naging manggagamot. Alam niyong dalawa, hindi ako sigurado kung ano ang totoong pakay niyo sa akin. Ni minsan, hindi niyo pa sinabi kung bakit kayo nandito Pero kung ano man ang dahilan niyo, ay naway makatulong ako. Ang totoo, Tatang, gusto ko pong maging kagaya niyo Pero nagdadalawang isip ako kasi baka hindi matanggap nila tatay na maging manggagamot ang kanilang anak. Wika ni Budong. Sa akin naman nahihiwagaan po ko sa inyo. Pero wala po akong pangarap na maging manggagamot Walang problema doon. Pero kahit nanonood ka lang,
tandaan mo ang mga pamamaraang ginagawa ko. Balang araw, siguradong magagamit mo din ang mga ito. At ikaw naman, Budong, walang masama sa gusto mong gawin. Kailangan mo lang ipaunawa sa mga magulang mo na ito ang gusto mo. At isa pa, wala namang bayad ang matuto sa panggagamot. Lalo na't ako ang magiging maestro mo. Nagulat ang binata sa sinabi ni Tatang Ben-Hur. Hindi inakala na magpipresenta ito na turuan siya. Talaga po, Tatang? Kayo po magtuturo sa akin? Oo, ako ang magiging maestro mo. Kaya maganda ka. Nariyan na ang mga pasyente natin. Isa-isang nagdatingan ang mga pasyente. Nagsimula na ang panggagamot ng matanda. Isa-isang itinuro kay Budong ang mga dapat gawin, lalo na kung bati ng engkanto ang ginagamot. Sa loob ng maraming taon, patuloy na nagpapabalik-balik si Budong sa matanda para magsanay. Inilihim nito sa mga magulang ang ginagawa. Ngunit hindi rin nagtagal, nalaman ng mga ito ang katotohanan. Nagtataka ang ama ni Budong kung saan ito nagpupunta tuwing hapon at bakit gabi na kung umuwi. Sa tuwing tinatanong niya ito, ang tanging sagot lang ng binata, nakikipaglaro ng basketball sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi naniwala ang ama. Kaya naman isang hapon, matapos ang paggapas sinundan nito si Budong. Alam nito ang tungkol kay Tatang Ben-Hur. Ngunit hindi ito naniniwala sa kakayahan ng matanda. Laking pagtataka nito dahil doon papunta ang binata kasama pa ang pinsang si Myung. Hindi muna ito nagpakita. Nagbanman sa paligid si Mang Erning. Nakita nito ang anak na nakikipag-usap sa matanda. Hindi marinig ng Ginoo ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero nakikita nito ang ginagawa ng matanda. Hinihilot ang likod ni Budong. Matapos nun, inabot nito ang lanahan sa binata. Tumayo ito. Pumalit si Tatang Ben-Hur sa kanyang kinauupuan at si Budong naman ang naghilot. Dito na lumabas sa pinagtataguan at dali-daling nilapitan ang dalawa. Hoy Budong, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Nagulat si Budong, kaya nabitawan nito ang botelya ng lana. Hindi nakapagsalita ang binata, kaya tinapik ito sa balikat ni Tatang Ben-Hur. Kinakausap ka ng taong to. Kilala mo ba siya? Opo, Tatang. Siya po ang tatay ko eh. At sa palagay ko, kailangan ko nang umalis. Sandali lang, hindi pa tapos ang ating pagsasanay. Hindi ka pa pwedeng umalis. Nagtaka si Mang Erning kung ano ang ibig sabihin nito. Anong pagsasanay ang sinasabi mo? Tang, huwag niyo pong sabihin kay tatay. Ayos lang, Budong. Gaya nga ng sinabi ko, hindi masama ang ginagawa mo. Kaya wala kang dapat ikatakot. Erning ang pangalan mo, hindi ba? Teka, paano mong... Nakatira ka malapit sa ilog. 4 ang anak. At ang panganay mong babae ay nag-asawa na, kaya bumukod ng tahanan. Paano mong nalaman ang tungkol sa pamilya ko? Budong, binahagi mo ba sa matandang tong lahat? Walang sinabi sa akin ng anak mo. Ikaw ang nagsabi sa akin ng mga bagay na yon sa pamamagitan ng iyong isipan. Nababaliw ka na nga, matanda ka. Budong, ano pang inaantay mo? Umuwi na tayo. Hindi tay, tama po si Tatang Ben-Hur. Wala po akong ginagawang masama kaya pasensya na tay. Kung sinuway ko po yung gusto nyo pero ito po yung pangarap ko eh. Maging isang manggagamot. Ano? Nahihibang ka na bang bata ka? Anong mapapala mo sa pagiging albularyo? Ang mabuti pa umuwi ka na bago pa tuluyang mag-init ang ulo ko. Sa kabila ng sinabi ng ama, nanatili si Budong sa tabi ni Tatang Ben-Hur. Para sa kanya, ito ang huling pasya. Para sa sarili. Maging ang pinsang si Myung,
Hindi rin umalis sa tabi ng matanda. Ang mabuti pa, Nestor, hayaan mo muna yung mga bata dito. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa kanila. Ako mismo ang maghahatid kay Budong sa inyong tahanan. Ilang sandali lang, darating na ang mga pasyente ko. Ayokong magkaroon ng kaguluhan at mapilitan akong gumamit ng kamay na bakal. Biglang nakaramdam ng takot si Mang Nestor. Dali-dali itong umalis. Sinabihan naman ni Mang Benhur ang binata na magpatuloy sa paghihilot. Ilang minutong nakalipas, dumating ang mga pasyente at sa pagkakataong iyon dayo mula sa Maynila ang panauhin. Isang mayamang lalaki na halos hindi na makalakad. Nakasakay lang ito sa silyang digulong habang itinutulak ng kanyang alalay. Bilisan mo. Kailangan mauna ako sa pila. Mas malaki ang ibabayad ko kumpara sa mga taong yan. Wika ng lalaki. Nilingon nito ni Budong. Tumambad sa kanila ang isang matabang lalaki na nakaupo sa silyang digulong na tila mawawasak na anumang oras. Dali-dali itong nilapitan ni Miyong para asikasuin pero bigla nitong sinipa ang binata. Miyong, ako nang bahala dito. Tulungan mo na lang si Tatang Benhur. Wika ni Budong habang inaabot ang kamay ni Miyong. Kagad tumayo ang binata. Kalmahan mo lang, Budong. Kilala ko ang taong yan. Mas mabuting huwag ka nalang magsalita. Sundin mo na lang kung anong sasabihin niya. Ganun ba? O sige, ako nang bahala. Wika ni Budong habang nakatingin sa lalaki. Nilapitan niya ito upang tanungin kung ano ang maitutulong. Kaso nga lang tinitigan siya ng masama ng lalaki. Magandang gabi. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Pwe, hindi ikaw ang kailangan ko. Kung hindi ang totoong manggagamot, nasaan si Benhur? Nagpantig ang tenga ng binata dahil sa kayabangan ng kausap. Lingid sa kalaman ng karamihan ng mga sandaling ito. Halos kapantay na ni Tatang Benhur ang kakayahan ni Budong. Hindi nga lang ginagamit ng binata alinsunod sa bilin ng guro na huwag ipapakita ang kakayahan hanggat maaari. Ay nako, paumanhin. Pero may ibang pasyenteng inaatupag si Tatang Benhur. Maaari ko naman kayong tulungan eh. Ano po bang sadya natin? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Si Tatang Benhur ang gusto ko makausap. Kung ayaw mong sayo ko magalit ng tuluyan, iharap mo sa akin ang matanda. Lalong nag-init ang ulo ng binata dahil sa sinabi ng panauhin. Biglang hinila ni Budong ang kurbata ng lalaki na naging dahilan para mabuwal ito sa silyang kinaupuan. Sumubsob sa lupa. Bilang natural na reaksyon ng kanyang mga tauhan, tinutukan ng mga ito ng baril sa ulo ang binata. Lingid sa kanilang kaalaman na may mas malaking panganib na nakaamba sa buhay ng kanilang amo. Nang mga sandaling iyon, narinig ni Tatang Benhur ang nangyayaring kaguluhan. Nakita nito, nakadagan si Budong sa likuran ng kanilang pasyente habang may nakatutok na baril sa ulo ng binata. Mukhang dinala nyo dito ang impacto. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin, Napoleon? Dinala mo pa ang nilalang na gumagambala sa'yo. Yan mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Kaso hinarang ako ng taong to eh. May mas mahalaga ka daw na ginagawa. Akala ko ba uunahin mo ko sa tuwing pupunta ko? Tama ka. Ipagpaumanin mo ang inasal ng aking mag-aaral. Pero may dahilan siya kung bakit ka nakadapa sa lupa at nakadagan siya sa likuran mo. Sige na, Budong. Tumayo ka na at alalayan ang panauhin natin. Nandito na ako. Hindi nalalapit ang nilalang na yon. Inalalayan ni Budong ang lalaki, pabalik sa silyang digulong. Sabay hingi ng paumanhin. Pinaliwanag kung bakit kailangan niyang gawin ang bagay na yon.
Pasensya na kung sinubsob kita sa lupa pero mas mabuti na yon kaysa tamaan ka ng palaso ng tikbalang. Ang mabuti pa, dalhin mo na sila sa loob ng bahay at pakiusap. Iwanan niyo ang mga baril niyo sa kotse. Hindi ko inahayaang may mga sandata sa loob ng aking pamamahay. Pumasok ang mga ito sa loob ng tahanan ni Tatang Benhur at doon pinaliwanag ng panauhin ng daylan kung bakit sila sinusundan ng mga nilalang. Nakailang balik na rin ito sa tahanan ng matanda sa kadahilan ng ginagambala ito ng iba't ibang nilalang. Ngunit hindi matukoy ni Tatang Benhur kung ano ang eksaktong dahilan ng panggagambala. Sa bawat pagkakataong bumabalik si Napoleon sa tahanan, iba't ibang nilalang ang nakasunod. Nung una ay kapre, ikalawa ay itim na duwende, at ngayon, tikbalang. Hindi ko alam ko noong dahilan kung bakit ako sinusundan ng mga nilalang na yan. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Nakikinig lang si Budong sa usapan ng mga ito. Hindi sinasadyang nasabi ng binata ang laman ng isipan. Isang mambabarang, matandang lalaki na may malakas sa kapangyarihan at meron din siyang lahi ng aswang. Mataas ang kaalaman sa aral ng barang. Yan ang may gawa nito sa kanya. Napatingin sila kay Budong na noon ay nagtatalop ng mga sanga ng binlig upang gawing pausok. Isang mambabarang baka mo, Budong. Kung mambabarang ang gumawa nito sa kanya, bakit wala ko nakitang insekto? Kayo na rin po nagsabi noon Mapanlin lang ang mga mambabarang, lalo na kung may lahing aswang. Marami silang pamamaraan para itago ang mga gawain. Wala kang makikitang insekto sa katawan ng pasyente dahil ang totoo, hindi naman talaga gumagamit ng insekto ang mambabarang Ano eh? Teka. Bigla ko naguluhan Ipaliwanag mo na maayos, Budong. May mga mambabarang na mas malakas ang koneksyon sa mga elemento kaysa sa alaga nilang insekto. Ang tawag sa kanila, mambabarang na mangalag. Nabasa ko po yan sa inyong aklat at ayon sa artikulong nakasulat, nagagawa nilang utusan ng mga elemento, aswang, ligaw na kaluluwa na nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. At mukhang mataas ang antas ng manggalag na to Nagagawa niya mag-utos sa mga elementong may katawan Oo nga pala. Naituro ko nga din pala sa yon tungkol sa mga bagay na yan. Buti na lang naalala mo pa, Budong. Mahusay. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang posibleng lunas. Madali lang Kailangan nating matuntun at harapin sa isang laban ng mambabarang para mapasuko at sa ganung paraan, mabilis na makalis ang sumpa at bigkis sa ginawa nito sa kanyang pasyente. Ganun lang naman pala eh. Teka sadali nga. Sigurado ka bang kailangang harapin ng personal ang kalaban? Paano natin gagawin yon? Hindi naman ako marunong makipag-away. Huwag kayong mag-alala, Tatang. May alam akong paraan para matunton ng mambabarang. Pero kailangan ko ng permiso nyo para gamitin ang aklat na ito. Nanlaki ang mga mata ni Tatang Benhur nang makitang hawak ng binata ang kanyang aklat ng mga dasal. Bagaman tutol ito, wala ding nagawa dahil nasa kamay na ito ng kanyang mag-aaral. At alam niyang hindi mapipigilan si Budong sa sandaling makapagpasya ito. Ikaw ang bahala, Budong. May isip ka na at alam mo ang tama't mali. Sana lang, huwag kang mapahamak sa gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Tatang. Walang ibang mapapahamak dito kung hindi yung mambabarang. Bakit, Tatang Benhur? Ano ba ang gagawin na mag-aaral mo? Susugurin niya ang kinaroroonan ng mambabarang na nagtanim sa iyo ng sumpa. Mas makakabuti kung mananatili kayo ng mga tauhan mo sa bakuran ko. Mas ligtas kayo dito. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam si Budong upang simulan ang dapat gawin.
Kasama nito si Miyong bilang alalay. Hawak ng binata ang itim na libro ng mga dasal ng matanda. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng pinsan na magtanong. Ano ba talagang iniisip mo, Budong? Bakit ka nagpresenta na kalabanin ng mambabarang? Kaya mo ba siyang talunin? At isa pa, alam ko din na wala kang karanasan sa mga ganyan. Baka mapahamak ka lang. Huwag ka mag-alala, Miyong. Alam ko ang gagawin. Basta huwag ka lang haharang sa dadaanan ko mamaya. Matapos ang pag-uusap, hindi na umimik si Miyong. Pero kinakabahan ito dahil yon ang unang beses na makikipagtuos si Budong sa isang totoong mambabarang. Ilang sandali pa huminto ang dalawa sa isang bakanting lote. May maliit na kubo sa pinakagitna. Alam ng dalawa na may tao sa loob dahil may nakasinding lampara. Ito na ang bahay ng mambabarang. Halika na, sugurin na natin ang matapos na to. Wika ni Miyong, sabay bunot ng itak. Kakasabi ko lang sa'yo, di ba? Huwag kang haharang sa dadaanan ko. Ibalik mo nga sa sisidlan yung itak. Walang silbi ang sandatang yan para sa kalaban natin. Manatili ka lang sa likuran ko. Naglakad ito papunta sa kubo. At nang malapit na sila, lumabas ang isang matandang lalaki. May hawak na buho ng kawayan sa kanang kamay at itim na tungkod sa kaliwa. Ang buong akala ko, si Ben-Hur ang makakarap. Pero mukhang nagkamali ako. Abala si tatang sa mga pasyente niya kaya ako ang pumunta. Wala din namang pinagkaiba eh. Mamamatay ka ba din? Kilala mo ba kung sino ang kausap mo, binata? Ako si Lauro, ang pinaka-kinakatakutang mambabarang sa lugar. Kinakatakutan? Minsan nga hindi ko narinig yung pangalan mo eh. Yun ay dahil isa ka lang baguhan. Lahat ng mga batikang manggagamot at babaylan nanginginig kapag narinig ang pangalan ko. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, bakit ako nandito? Yun ay dahil isa kang malaking hangal. Hindi rin. Alam mo, gusto ko mapatunayan kung totoo yung sinasabi mong malakas ka. Gusto ko rin malaman ang dahilan kung bakit ka kinakatakutan. Yan ang sabi mo, di ba? Talagang hangal ka. Dinala mo ang iyong sarili sa kamatayan. Wika nito sabay kumpas ng mga kamay. Salip ng mga insekto ang lumabas. Mga nilalang na walang katawan ang nagpakita. Mukhang nakalibutang sabihin ni Ben-Hur ang tungkol sa totoo kong kakayahan. Nahahalata akong pagkagulat sa mukha mo, binata. Hindi ako nagulat, ang totoo lang. Alam ko na yung tungkol dito eh. Gusto ko lang makita ng personal para malaman kung paano kita tatalunin. Kung paano kung tatalunin, nahihibang ka na. Wala pang batikan na manggagamot ang nagtangkang kalabanin ako. Dahil alam nila kung ano ang kahihinatnan. Pero ikaw ang lakas ng loob mong tumayo sa harapan ko at sabihing tatalunin ako. Walang masama kung susubukan, di ba? Biglang tumakbo ang binata papunta sa kinakatayuan ng matanda. Laking gulat nito nang biglang mawala sa paningin si Budong. Nang muli itong magpakita, nasa likuran na si Tandang Lauro at may hawak na kaperasong papel. Mabilisan niya itong idinikit sa likod ng matanda at muling naglaho. Walang epekto sa akin ang mga talisman, iho. Nagsasayang ka lang ng pagod. Wika ni Tandang Lauro, sabay tanggal ng idinikit na papel ng binata. Pero laking gulat nito nang basahin ang maliit na papel. Hindi ito isang talisman, kundi kaperasong papel na walang anumang sulat. Ginawang diversyon ng binata upang maisagawa ang totoong balak. Nakapaloob sa papel na yon ang isang selyo na magkukulong sa kapangyarihan ng isang mambabarang
sa katawan ng isang maliit na sisidlan. Hindi talisman ng isang yan, kung hindi isang selyo. Selyo? Wala akong makitang palatandaan ng isang selyo. Bakit hindi mo subukang sipatin sa liwanag ng buwan para makita mong sinasabi ko? Itinaas ni Tangdang Lauro ang papel. Itinapat sa liwanag ng buwan. Walang kaalam-alam na ito ang magiging dahilan upang matapos ang pagiging mambabarang niya. Nang makita ng liwanag ng buwan ng selyo, bigla itong nagliwanag. Unti-unting hinigop ang kaluluwa ng matanda papunta sa isang sisidlan na nasa tagiliran ni Budong. Sumigaw ang matanda pero hindi nito magawang makaalis sa ginawang patibong ng binata. Nagsipagsugod ang mga alaga nitong engkanto, kaso nga lang hindi sila nakalapit dahil hinigop din ng selyo. Matapos ng kaganapan, lumakad sila pabalik. Ibinalita kay Tatang Ben-Hur ang nangyari. Ipinakita din nito ang sisidlan kung saan niya ikinulong ang kaluluwa ni Tandang Lauro, ang mambabarang na may lahing aswang. Dapat malaman ng lahat ng mga manggagamot sa bayan ang ginawa mo. Wala na si Lauro at ikaw, Budong, ang nakatalo sa kanya. Sa palagay ko, hindi na po kailangan, Tatang. Masaya po ako malaman na ligtas na ang bayan laban sa mga taong kagaya ni Tandang Lauro. Bagaman nagawa nilang hindi sabihin sa nakararami ang sekreto ng binata, hindi naman ito nakaligtas sa matabil na bunganga ni Napoleon. Ipinagkalat nito sa buong bayan na si Budong ang nakapatay sa pinakakinakatakutang mambabarang sa kanilang bayan. Maging ang kanyang ama, nagulat sa mga nangyari. Ni minsan, hindi nito akalaing magagawa yon ng anak. Sa kabila ng tagumpay ng binata, nanatili pa din itong tutol sa gustong gawin ng anak. Gayunpaman hindi naging hadlang kay Budong ang pagtutol ng ama. Mas lalo itong nagpursige para makuha ang tiwala at loob ng mga magulang. Sa paglipas ng taon, nagtagumpay ang binata. Sa wakas nakuha nito ang tiwala ng ama. Ito ay nang minsang dalin sa kanya ang ama. Halos nag-aagaw buhay na. Himalang napagaling ni Budong ang ama. Yan ang naging daan upang lubusan siyang maniwala na ang kanyang anak, isang binatang manggagamot, isang mahusay na manggagamot na tumalo sa isang batikan na mambabarang na may lahi ng mapanganib na nilalang na mas kilala sa katawagan na aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Leo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Siquijor. Lo, totoo po ba na engkantong nanay ko? Ha? Bakit mo naman natanong yan, Gina? Kasi kakaiba daw po yung kulay ng mga mata ko. Tapos, mas matangkad daw ako kumpara sa ibang bata. Totoo ba yun, Lolo Joaquin? Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila. Hindi ka anak ng engkanto. Anak ko ang tatay mo at nakilala ko naman ang nanay mo. Naroon din ako nung iuwi ka ng iyong ama. Kaya sa aming ka maniwala dahil kami ang higit na nakakakilala sa iyo. Kadalasang tampulan ng tukso itong si Gino nung bata pa. Kakaiba ang itsura. Maputi ang balat. Kulay ginto ang buhok. Asul ang mga mata. Kung titignan, mapagkakamalang anak ng dayuhan at kadalasang inaasar na anak ng engkanto. Ayon sa kwentong kumalat tungkol sa mga magulang, minsang nawala ang kanyang ama. Ilang taon nang nakalipas, bumalik ito. May kalong-kalong na nasanggol.
Ilang araw ang nakalipas. Isang magandang babae ang dumating. Magkahalong itim at pula ang mga mata. Kulay ginto ang buhok. Napakatangos ng ilong. At ang ikinagulat ng lahat, nagpakilala itong asawa ng kanyang ama. Ngunit taliwas sa mga sinabi ng tao ang kwento ng mga magulang ni Gino. Nakilala ni Nestor ang dalagang si Mila sa dalampasigan sa baryo ng Siquijor. Bago pa lang doon ang binata, kakabili lang ng pamilya ng lupa. Siya ang namamahala sa pagpapagawa ng resort. Madalas makita ni Nestor si Mila na naglalakad sa dalampasigan tuwing umaga papunta sa Bakawan. Nung una, hindi ito pinapansin ng binata, ngunit kalaunan ay nagtaka ito dahil araw-araw niyang nakikitang dumadaan ang dalaga sa harapan ng kanilang tahanan. Tinanong niya ito sa mga trabahador pero walang nakakakilala sa kanya. Dala ng kuryosidad, sinundan ng binata ang dalaga upang malaman kung ano ang ginagawa sa Bakawan. Pagdating, nakita niya itong umupo sa nakatumbang puno ng bungalon. Pinagmasdan ni Nestor ang muka. Napansin ang kakaibang ganda ng dalaga. Hindi na malaya ng binata na unti-unti na pala siyang naglalakad papunta. Nakita na lang ang sarili na kinakausap ang dalaga. Dahil sa sobrang gulat, bigla itong tumakbo palayo. Hahabulin pa sana ni Nestor ang dalaga nang mapansin nito ang isang pulang bagay na nakapatong na sa puno ng bungalon. Kinuha ito ni Nestor. Hugis luha ang kristal. Kasing pula ng dugo. Sa isip ni Nestor, mahalagang pagmamay-ari ito ng dalaga, kaya naisipan niyang isoli. Kinabukasan, muli itong inabangan ng binata. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na muling dumaan ang dalaga. Matyagang nag-abang si Nestor hanggang isang araw. Biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Sa pag-aalalang nasa panganib ang dalaga, sinuyod ang buong Bakawan. Ngunit wala ni maliit na kubo sa lugar. Napalayo si Nestor sa kanilang lupa at hindi na nito alam ang daan pabalik. Dahil na rin sa sobrang dilim, idagdag mo pa ang napakalakas na ulan. Unti-unti nang tumataas ang tubig ng mga sandaling yun. Nawala ng pag-asa. Nagpasya ang binatang umakyat sa isa sa mga puno upang makaligtas sa posibleng pagtaas ng tubig. Tiniis ni Nestor ang lamig, bunga ng malakas na hangin at ulan. Nanginginig na ang katawan nito hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Napasandalang binata sa puno at nang mahuhulog na, isang kamay ang humawak sa bisig. Ano ba kasing pumasok sa utak mo? Pumunta ka sa lugar na to. Alam mong masama yung panahon eh. Kayo talagang mga tao. Mas inuuna ang kapusukan kaysa mag-isip ng tuwid. Hindi na alintana ng binata ang mga katagang iyon. Unti-unti na itong nauubusan ng init sa katawan. Ngunit naramdaman ni Nestor ang mainit na dampi sa kanyang balat. Dahilan para unti-unting bumuti ang pakiramdam. Kinabukasan, nagising ang binata na may nakabalot sa katawan na pulang tela. Nakaupo ito sa paanan ng malaking puno ng talisay. Pilit iniisip ni Nestor kung paano siyang napunta roon mula sa loob ng masukal na Bakawan. Tumayo ang binata at akmang aalis na nang bigla nitong marinig ang isang tinig. Hindi ka ba marunong magpasalamat? Ganyan ba kayo mga lalaki? Napalingon si Nestor. Nanlaki ang mga mata dahil nakita muli si Mila. Teka, sandali. Hindi ba ikaw yung babaeng dumadaan sa harap ng tahanan tuwing umaga? Paano ko napadpad sa lugar na to? Tama ka. Pero ang tanong dito, ano bang ginagawa mo sa gitna ng Bakawan? Malakas yung bagyo oh. Kasi nag-aalala ako sa'yo. Baka
mabaha kayo ng pamilya mo eh. Hindi ba diyan kayo nakatira sa Bakawan? Tama ka. Dito nga kami nakatira. Eh anong meron sa'yo kung mabaha kami? Wala naman. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang mabaha. Gusto ko sanang imbitahan kayo doon sa bahay namin pansamantala. Kaso, imbis na ikaw ang iligtas ko, mukhang ako pa yung nalagay sa alanganin eh. Oo nga eh. Hindi ko alam kung nung pumasok sa utak mo, bakit ka sumuong sa malakas sa bagyo? Para iligtas yung taong hindi mo naman kaano-ano. Ay, sambagay pa. Eto pala, hindi ba sa ito? Nagulat ang dalaga. Biglang nag-iba ang reaksyon ng muka. Tahakin mo ang daan na yan. Papunta yan sa dalampasigan. Tapos kumanan ka. Mararating mo ang tahanan mo. Mauna na ako ha. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko eh. Matapos magsalita ng dalaga, agad siyang umalis. Pinigilan nito ni Nestor dahil hindi man lang naitanong ang pangalan, pero patuloy pa rin ang dalaga sa paglalakad. Hindi na siya lumingon pa. Nagpa siya si Nestor na umuwi. Nagtataka kung bakit tila nalungkot ang dalaga. Dahil sa determinasyon na malaman ang pangalan, muling bumalik si Nestor sa lugar kung saan niya muling nakita ang dalaga. Pero gaya ng dati, hindi na naman nagpakita. Lumipas ang ilang buwan. Wala pa ring paramdam. Gusto nang sumuko ni Nestor. Ngunit sa tuwing nakikita ng binata ang pulang tela na iniwan ng dalaga, naaalala niya ang maamo nitong muka. Hanggang isang araw, muling sinuong ni Nestor ang Bakawan upang mahanap ang dalaga. Malapit na ito sa pinakadulo. Nakakita ng maliit na kubo. May umuusok sa kusina na parang may nagluluto. Pero lingid sa kalaman ng binata, ito ang magdadala sa kanya sa kapamakan. Habang papalapit sa maliit na kamalig, may matandang lumabas. May hawak na may kalawang na itak. Walang pagdadalawang isip na sumugod sa kinaroroonan ni Nestor. Nanlaki ang mga mata ng binata. Dala ng pagkagulat hindi na nagawang tumakbo. Papalapit na ng husto ang matanda. Kaya wala nang nagawa si Nestor kung hindi ipikit ang mga mata. Antayin ang katapusan. Ilang segundo ang nakalipas. Walang itak na tumama sa kanya. Marahang iminulat ng binata ang mga mata. Nakita nito ang dalaga na nakatayo sa harapan. Wag na wag mo siyang gagalawin, aswang. Kung hindi, magsisisi ka kung bakit ka nabuhay sa mundo. Lumayas ka! Nakaramdam ng panlalamig si Nestor nang marinig ang sinabi ng dalaga. Kagad namang pumasok sa kamalig ang matanda. Hindi na muling lumabas. Parang niligtas mo na naman ako ah. Maraming sala. Ano bang pumapasok dyan sa utak mo? Parang gustong gusto mong malagay sa panganib ah. Pasensya na talaga. Gusto lang kitang makita. Natigilan ang dalaga sa sinabi ni Nestor. Namula ang pisngi. Bagyang nangilid ang luha sa mga mata. Umalis ka na. Hanggat kaya ko pang pigilan. Pakiusap. Wala akong masamang tangka sa'yo. Pasensya na kung makulit ako eh. Pero gusto lang kitang makilala ng lubusan. Hindi pwede. Magkaiba ang mundo natin. Magkaiba ang mundo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin mayaman ka. Mahirap lang ako. Hindi dapat nakikipagkaibigan ng isang tulad ko sa mga kagaya mo. Napakababaw naman ang dahilan mo. Hindi ako matapobre kung yan ang iniisip mo. Isa pa, wala namang pinipiling katayuan ng pag-ibig, diba? Oo, tama ang narinig mo. Simula nang makita kita sa dalampasigan, hanggang sa ngayon, hindi ko iniisip na malalagay sa panganib ang buhay ko. Masiguro lang naligtas ka at makita kita uli. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kakaiba sa sarili. Ito ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganun.
Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko nga alam ang pangalan mo eh. Bakit hindi tayo magsimula uli? Magandang binibini. Ang pangalan ko po ay Nestor. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Napangiti ang dalaga. Lumuhod sa putikan si Nestor. Inilahad ang kanyang kamay. Inabot naman ito ng dalaga at nagpakilala. Ikinagagalak kitang makilala, Nestor. Ako naman si Mila. Ito ang naging simula ng pagkakaibigan. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang nararamdaman ng dalawa. Hanggang isang araw, nagpaalam si Nestor Sama. Sandali siyang mawawala. Hindi na nagbigay ng dahilan ng binata. Kinabukasan umalis ito nang walang dalang gamit. Hindi alam ng mga magulang kung saan ito nagpunta. Ngunit makalipas ang 2 taon, nagbalik si Nestor. May dalang sanggol. Nestor, maganda ang batang dala mo. Kaninong anak yan? Wika ng ama, si Mang Joaquin. Anak ko po, tay. Pasensya na ha. Hindi man lang ako nakapagsabi sa inyo. Ayos lang. Teka anak mo, seryoso ka ba, Nestor? Baka naman niloloko mo kung bata ka. Seryoso po ko, tay. Anak ko po ang batang to. At ang pangalan niya ay Gino. Nasa naman ang nanay nito? Susunod po siya sa amin. May inaayos lang sa kanila. Tinignan ng matanda ang kaliwang kamay ni Nestor. Nakita ang gintong singsing. Napagtanto, seryoso nga ang anak sa mga sinabi. Alam mo, Nestor, parang gusto ko magalit sa ginawa mo eh. Ni minsan, hindi ka nagpaalam sa amin na magpapakasal ka pala. Hindi pa po kami kasal ni Mila. Ang totoo niyan, inaayos niya ang mga papeles sa munisipyo para magpakasal na kami. Nauna lang po akong umuwi. Mila ang pangalan ng nanay ng batang to. Amin na, amin na. Hayaan mo kung hawakan ng apo ko. Ibinigay ni Nestor ang bata sa matanda. Simula ng araw na yun, muling napuno ng kaligayahan ang tahanan ng mag-ama. Ilang araw ang nakalipas. Dumating si Mila. Nagulat si Mang Joaquin dahil hindi nito akalain na makakabingwit ng napakagandang babae ang anak. Tinamaan ang lintik. Ang ganda ng asawa mo, Nestor ah. Sigurado ka bang hindi mo ginayuma yan? Si tatay naman parang walang bilib sa anak ko. Huwag ka maingay, tay. Mamaya marinig ni Mila. Sabihing totoo yung sinasabi mo eh. Biro lang. Sige na, salubungin mo na ang mapapangasawa mo at kukunin ko lang si Gino. Ipinakilala ni Nestor sa ama ang kabiyak. Ilang linggo ang nakalipas kinasalang dalawa. Ngunit laking pagtataka ng matanda. Wala ni isa sa mga kamag-anak ng dalaga ang dumalo, kahit ang mga magulang nito. Ganun ba? O siya ang mahalaga, may basbas ng sibahan ng pagsasama nyo. Sige na, kumain na. Pagpakasaya. Tay, nagawa niyo po ba yung sinabi ko? Huwag niyo pong lalagyan ng asin at bawang ang pagkain ni Mila. Bawal po kasi sa kanya eh. Oo, iho. Inihanda ko para sa kanya. Maraming salamat, tay. Naging masaya ang pagsasama ng mag-anak. Pinatakbo ni Nestor ang resort. Ito ang naging pangunahing pinagkakakitaan ng binata. Pero gaya ng lahat ng simula, dumating ang wakas ng maligayang araw ni Nestor at Mila. Isang hapon habang nagpapahinga ang mag-asawa, isang lalaki ang dumating. Kagaya ni Mila, pula din ang mga mata. Ginto ang buhok. Nakasuot ng salamin upang hindi mapaghalataan. Dali-daling pinapasok ni Nestor ang anak na noon ay nakikipaglaro sa pinsan nitong si Leo. Leo, dalhin mo muna sa loob ng bahay si Gino. May mahalaga kaming pag-uusapan. Sige po, Tiyo. Tara, Gino, punta tayo kay Lolo Joaquin. Pagpasok ng dalawa,
Hindi nagdalawang isip si Nestor na tanungin ng lalaki. Si Bar, may usapan tayo. Hindi niyo guguluhin si Mila. Pero anong ginagawa mo dito? Paumanhin, Nestor. Ngunit usapang pamilya to. Nais kong makausap ang kapatid ko. Hindi, Sebar. Kakausapin mo ko nang nakaharap si Nestor. Anong sadya mo? Nang mga sandaling yun, nakikinig si Leo mula sa siwang ng pintuan. Nasa edad 12 na ito, kaya lubos niyang nauunawaan at natatandaan ang mga nangyayari. Maluba ang kalagayan ng ating ama. Kailangan ng presensya mo. Ito ang kahilingan niya bago tuluyang mawala. Napatingin si Mila kay Nestor. Agad siyang tumango. Uuwi ako pero sa isang kondisyon. Kasama ko ang aking asawa. Hindi ako magpapasya. Alam mong may konseyong namamahala sa atin at malaki ang nagawa mong pagkakamali. Maaaring mapahamak ang asawa mo sa oras na pumasok siya sa ating dome. Kung ganun pa umanhin, hindi ako sasama sa'yo nang wala si Nestor. Talagang mapilit ka, ha? O sige, isama mo ang asawa mo, pero hindi ako mangangako ng kaligtasan ng taong yan. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam si Nestor at Mila kay Mang Joaquin. Naiwan naman sa pangangalaga nito si Gino. Mag-iingat kayo. Huwag kayo mag-alala kay Gino. Hindi ko siya papabayaan at isa pa, kinunan ko naman siya na mag-aasikaso. Kaya wala kayong dapat isipin. Mga ilang araw lang naman po tayo kaming mawawala. May mga bagay lang kaming asikasuhin ni Mila. Walang problema anak, sige na. Huwag niyong isipin si Gino. Nasa maayos siyang kalagayan. Lingid sa kalaman nito, yun na ang huling pagkikita. Ilang taon ang nakalipas, simula nang umalis sa mag-asawa, hindi na nakita ni Mang Joaquin ang mga ito. Maging si Gino ay hindi na rin. Nasanay na lang na wala na ang presensya ng mga magulang. Balik tayo sa kasalukuyan. Nang mga panong ito, nasa edad 16 na si Gino, pero hindi pa rin nagbabalik ang mga magulang. Matindi ang pagnanasa nitong makita muli ang mga magulang. Lumaki ang binata sa pangungutya ng tao, kaya naman nais itong patunayan na meron siyang mga magulang. Lolo, saan ba talaga nagpunta si nanay at tatay? Simula ng araw na umalis ang nanay at tatay mo, hindi na sila muling bumalik pa. Wala rin akong nabalitaan kung saan sila nagpunta, iho. May mga tauhan akong inutusan upang ipahanap ang pamilya ng iyong ina at kung saan siya nagmula. Pero nagsayang lang ako ng pera at panahon. Huwag mo sanang isipin na hindi ka nila mahal. Marahil may problema lang na lumantad. Halos 12 taon nang nakakaraan, lolo. Napaka-imposible naman na hindi nila naayos yung problema. Maging ako, apo, yan din ang katanungan. Pero huwag ka mag-alala dahil sa ngayon, pilit ko pa rin inaalam ang mga pangyayari. Isang araw, malilinawan din tayo. Lumipas ang 5 taon. Wala pa rin nakuhang sagot ang binata. Napakaraming katanungan sa isipan. Katulad ng, totoo bang anak siya ng engkanto? At kung talagang iniwan siya ng mga ito? Isang araw, habang naghahanda ang lahat para sa kanyang karawan, isang lalaki ang dumating. May dalang kahon na personal na inabot kay Gino. Ikinagagala kitang makilala, Gino. Ako si Sevar, kapatid ng iyong ina. Natasang ipabot sa iyo ang tala-arawan ng iyong ina. Napatayo ang binata. Inaya ang lalaki sa isang lugar na walang tao. Teka, kung ganun chewing kita, nagkita kayo ni nanay at tatay? Oo, Gino.
Buhay ang iyong mga magulang, ngunit sa isang mahalagang dahilan, hindi nila maaaring iwanan ang kanilang katungkulan. Ipagpatawad mo sana, pero sa ngayon, hindi ko maaaring sabihin ng buong detalye. Ngunit malalaman mo rin ang dahilan kung bakit kinakailangang lumisan ng nanay at tatay mo. Diyan sa binigay kong tala-arawan. Makakaasa kang nandito lang ako sa sandaling may mga katanungan ka, kamahalan. Kamahalan, anong ibig mong sabihin? Hindi na nasagot ang katanungan ng binata. Biglang naglaho si Sibar. Binasa ang tala-arawan at doon napagtanto na hindi nga pangkaraniwang tao ang ina. Tagapagmana ito ng kaharian ng mga nimpa at ang kanyang ama naupo bilang bagong hari. Hindi makapaniwala si Gino sa mga nalaman, ngunit kahit papano naging masaya ang binata dahil alam niya, buhay ang mga magulang at hindi siya pinabayaan ng mga ito. Ilang taon ang nakalipas na maalam na si Mang Joaquin. Ganap ng binata si Gino at kasalukuyang nagpapatakbo ng resort. Nang mga sandaling yun, nagluluksa ang kanilang pamilya dahil sa pagkawala ng matanda. Laking gulat ni Gino nang biglang dumating ang dalawang taong nakasuot ng magarang damit. Ang lalaki ay may mahabang buhok, kulay itim ang mga mata, nakasuot ng magarang itim na damit. Samantalang ang babae naman may gintong buhok na nakatirintas. May mga palamuti, pulang kristal sa kanyang noo, kwintas na gawa sa pulang diamante. Naglakad ang mga ito papunta sa binata na noon ay nakatayo sa tabi ng abo ni Mang Joaquin. Magandang gabi po sa inyo. Maaari ko bang malaman ang pangalan nyo nang maisulat sa pangalan ng mga bisita? Nang mga sandaling yun, nakatayo si Leo sa tabi ng binata. Agad nitong nakilala si Nestor at Mila. Gino, hindi mo ba sila natatandaan? Bakit, Kuya Leo? Sino ba sila? Sa totoo lang, ngayon ko lang sila nakita eh. Sila ang mga magulang mo, Gio. Si Tio Nestor at Tia Mila. Seryoso ka ba, kuya? Mamaya niloloko mo ko eh. Alam mong hindi itong oras at lugar para sa lokohan. Alam ko, Gino, at hindi kita niloloko. Muling napatingin si Gino sa dalawang bisita. Nakita niyang nakangiti ang mga ito habang nangingilid ang luha. Mahabang panahon ang inantay ko para muli kang makita, anak. Patawarin mo sana kami ng iyong ina. Biglang nanikip ang dibdib ni Gino. Matagal na panahon ang inasam niya na marinig ang boses ng ama. Ipagpatawad mo sana ang kapabayaan namin, Gino. Alam ko, malaki ang pagkukulang namin sa'yo at panahon na para bumawi. Simula ngayong araw, hindi na kami mawawalay. Hindi na nagsalita ang binata. Ngunit hindi rin maipaliwanag ang sayang nararamdaman. Simula ng araw na yun, palagi nang dumadalaw si Nestor at Mila sa anak. At sa paglipas sa mga taon, tila nabuo ang pagkatao ng binata dahil nasagot ang mga katanungan. Buong puso nitong tinanggap ang katotohanan. Siya ay hindi normal na tao. Siya ay anak ng isang hari at reyna. Siya ay tagapagmana ng mga nimpa.